Ayun, so pag-usapan na nga natin guys, bakit ba nag-aalisan ang mga OFW sa Singapore? Na PR daw silang mag-asawa, na PR yung unang anak, na PR yung pangalawang anak, yung pangatlong anak hindi na ma-PR. Yun lang I guess yung naging biggest factor kung bakit namin napagdesisyonan na umalis. Kasi the rest, kung mapi-PR kami doon, so ngayon, nung pagdating namin dito, happy naman. Ang naging reason talaga namin, sabi ko nga, bukod dun sa hindi kami ma-PR. Hi guys! This is me again, Joy Fajardo. Welcome back to our new YouTube channel. This is Joy in Alberta. And today, nasa kitchen nga tayo. Bakit tayo nasa kitchen ngayon? Kasi, unang-una po, it's a Saturday at galing kami sa Superstore at nanggaling kami sa Lucky Supermarket. Namili nga tayo ng mga gagamitin natin for today sa ating lulutuin. Ano nga ba ang lulutuin natin today? At ano ang koneksyon ng lulutuin natin today sa ating topic? Ang gulo ng aming pantry. Okay. So, ang atin pong topic today ay bakit nga ba umaalis ang mga OFW sa Singapore at lumilipat sa iba't ibang lugar. Sa Canada, sa Australia, kung saan, New Zealand and all. So, bakit nga ba naglilipatan? So, ang lulutuin natin nga pala ngayon today guys ay mee pok. So, kung hindi po kayo familiar, mee pok is a Singaporean dish na wala talaga ang makita kahit saan. Kung may alam kayo na restaurant na nagtitinda ng mee pok, please let us know. Mee pok po is made of egg noodles. And then, meron siyang konting minced pork. Tapos, meron siyang sambal, chili, and then meron siyang fish cake at saka fish balls, o kaya meatballs, ganyan. At meron siyang mushroom. So, yun. Wala nga kaming makitang ganun. Tapos nun, ang nakikita ko is puro yung pho. Parang Vietnam, Thailand, mga ganun. Mag-i-improvise na lang tayo. O, meron tayong nabiling sambal. Black vinegar. Meron kasi ako dito na light soy. May light soy na ako dyan. Tapos, meron tayong spicy chili crisp. Actually, hindi ako fan nito. Kaso, wala naman kasi yung ibang chili. Tapos, ito yung sambal. Again, hindi ito yung sambal sa Singapore. So, ang gagawin ko, pagsasamahin ko sila, baka sakali. Tapos, lalagyan ko ng konting sugar. Kasi, manamis-namis yun. Tapos, ito nga, sesame oil. Tsaka yung may light soy tayo dyan. Napakadali lang niyang gawin, feeling ko. Kasi, sobrang simple lang naman. Pag kinain mo siya, nothing special naman. Hindi ko lang alam talaga kung paano yung mismong sauce. Meron tayo kasing assorted fried fish ball. And then, meron din ako ditong fish balls lang talaga. Kasi ito, binili ko siya sa Superstore. Nauna kasi kami nagpunta ng Superstore. Lumipat kami ng Lucky kasi hahanap nga ako ng fish cake. Yung medyo malalaki siya na sa slice. Wala rin. Ang binili ko na lang is assorted fish ball. Niluluto nila yung sauce kasi yung sambal ay pine-prepare nila. Pero dahil nga hindi naman kami marunong gumawa ng sambal, bumili nga kami ng ready, diba? So, feeling ko, pwede naman na i-mix-mix lang siya. Hi guys, ayan, nakagawa na tayo ng mga sauce natin. Tayo ay nag-improvise kung paano. Dalawa lang talaga yung gagawin ko, pero sabi ni Kiko, more daw, kaya gumawa ko isang bowl. Ayun, so pag-usapan na nga natin guys, bakit ba nag-aalisan ang mga OFW sa Singapore? So kami, 5 years at 4 years kami sa Singapore, 5 years ako, 4 years si Kiko. Reason kung bakit kami umalis sa Singapore, hindi kasi kami ma-PR doon. Kami nag-decide na mag-look for other options. At dito nga sa Canada, yung napusuan namin talaga na other option na yun. So ngayon, nung pagdating namin dito, happy naman. Ang naging reason talaga namin, sabi ko nga, bukod dun sa hindi kami ma-PR, ano tawag dito? Actually, yun lang talaga eh. Kasi nandun nakabase sa pagiging PR mo lahat ng benefits eh. Kung hindi ka PR, napakamahal magpaaral ng anak doon. At saka, kahit PR ka, hindi automatic na ang anak mo ay PR din. So, i-apply mo sila ng bukod. Meron nga kaming nakilala doon guys, na PR daw silang mag-asawa, na PR yung unang anak, na PR yung pangalawang anak, yung pangatlong anak hindi na ma-PR. So, wala silang choice kundi pag-aralin yung pangatlo ng international student. Imagine na baby pa, bata pa lang yun. Parang kapresyo na daw ng college sa Pilipinas yung presyo. Kasi nga, hindi siya permanent resident ng Singapore. Tapos, napakamahal din ng healthcare sa Singapore. Maganda ang health. Ang mga doktor, magagaling, very competent naman sila. The problem is, it's very expensive. We know someone na na-hospitalize siya, overnight lang, nag-stay sa hospital, naggastos siya ng 3,000 Singapore dollar. Di ba nga, si Dr. Willie Ong sa Singapore daw nagpagamot. So talagang, that goes to show na ang health care ng Singapore,
very competent. The problem is the cost. Yun. So, very expensive talaga siya. Kaya, hindi kami doon guys, parang pag hindi ka ma-PR doon, eh, hindi siya very, parang kailangan mo ng insurance, yung mga ganon. In terms naman sa taxes, ay okay naman sa Singapore. Kasi once lang kami nagbabayad, so nakuha namin ang pay namin monthly ng buo, and then, end of the year, magpa-file kami ng tax. And usually, hindi pa siya, wala pang kalahati ng isang buong sahod mo ang ibabayad mo sa tax mo. Parang ganon. Of course, the higher your income is, mas mataas yung babayaran mong tax. Pero overall, hindi naman siya as in super expensive. Kaya naman. Depende din siya pala guys sa inyong hawak na pass. Sa Singapore kasi ang tawag sa visa or sa permit ay pass. May S-pass, may E-pass. So depende sa iyong hawak na pass ang magiging tax rate, parang ganon. So kung ang goal nyo ay mag-ipon, it's a go-to place. So talagang kung hindi nyo naman balak na mag-move, mag-migrate at uuwi naman kayo ng Philippines, maganda lang Singapore para makapag-ipon kayo ng mas mabilis. Kasi very accessible sa Philippines, di ba? Ang lapit lang, pwede kang umuwi anytime. Minsan umuwi kami 3 times a year, 4 times a year. Sige ka umuwi, isang weekend lang, yung mga ganon. So kaya siya kasi malapit lang. Pero kung ang inyong long-term plan is to move, medyo mahirap talaga sa Singapore. May chance, pero napakababa, napakaliit ng chance na ma-PR. Kasi si Kiko, nung tinry namin nung time na yon, may support na yon ng employer niya. Pero, ayaw pa rin. Sad, diba? Yun lang, I guess, yung naging biggest factor kung bakit namin napagdesisyonan na umalis. Kasi the rest, kung ma-PR kami doon na lang talaga kami, no? Yeah. Kasi okay ang weather, hindi nagbabagyo, hindi naglilindol. Sobrang blessed ng Singapore in all aspects. Yun lang talaga, maliit ang Singapore. So, HDB ang karaniwan sa mga bahay nila doon, meaning para siyang condo style. Kumbaga sa atin, ang equivalent talaga ng HDB is tenement. Pero, hindi kasi naging okay yung tenement sa Pilipinas, di ba? So, ganun siya. Napakaganda talaga ng Singapore. In fairness, meron lang spot for you to smoke. Bawal ang gums, 'di ba? Kasi bawal mag-throw ng mga gums. Tapos nasa city ka, pero punong-puno ng mga puno yung kalsada, o 'di ba? Tapos nasa city ka, orchard na 'yon as in ano na nila 'yon. May mga bats, ayan. Tapos yung hotels nila may mga trees sa tuktok, ganoon. So ibang level. Talagang minahal ko din naman talaga ang Singapore. If not only for the future of the family, I'd be more than happy to stay, 'di ba? Kaso lang yun na nga, syempre, iba yung lifestyle na gusto natin. Gusto natin may time sa family, gusto natin makasama ang family. Kasi ang ending nun, pag sa Singapore, may mga bata na inuwi muna ng Philippines, yun muna pinapaalagaan. Kasi nga, hindi naman ma-PR, ganon. Or, mahal kasi ng childcare, yung mga ganon. Okay guys, so lulutuin lang natin, tatapusin lang natin to later, papakita ko siya sa inyo, okay? Bye! Ayan guys, so tapos na nga ang ating mipok. So again, ang ginamit natin dyan, sambal. Naglagay din tayo ng chili. At saka gumamit tayo ng black vinegar and light soy. So ayan na nga, may shiitake mushroom, may giniling, tapos may fishball din. Actually, dami pa dito. Ayan. So, yung fishball kasi niya, usually nilalagay sa soup. Parang ganyan. Ayan. Pero, kasi, kung yung iba kasi gusto nila basa yung noodle. So, ang ginagawa nila, parang sinasabawan nila. So, it's up to you. Kaya, nakaside lang siya. Nakapahiwalay siya. If you wanna put soup in it, you can. But if you wanna eat it dry, so ganyan siya. Tapos, minsan sinasamahan din nila yan, guys, ng wonton, yung crispy, para may ibang texture. So, ayan siya. Yummers! Hindi lang siya mukhang appetizing, pero masarap yan, guys. Kain muna tayo. Woo! Thank you, Lord. Okay. So, kumakain nga si Kiko. Kumakain kami. Nanginginig pa sa sarap. Achieve, in fairness, nadali. Oo. So, yan. Ganyan siya ang kinakain, guys. So, pwede mong sabawan ng konti para medyo moist siya, ganoon. Fairness. Sarap. Dali. Oh, yun na guys. Sana nag-enjoy kayo sa video natin for today. Maglilinis muna kami ng aming kabahayan at magchikahan tayo ulit sa susunod. Samahan nyo kami ulit. Thank you guys for watching. Bye! Kain.